Next topic natin is yung sa optimal solution naman ng transportation model. So, yung unang na-discuss natin na tatlo ay initial feasible solution. So, para mag-review. So, ano yung tatlong initial feasible solution? So, yun yung northwest corner rule, least cost method, at itong last na na-discuss natin is yung Vogel's approximation method. So, katulad ng sinabi ko sa dati na discussion, so, dun sa tatlong initial feasible solution, actually, kahit ano doon ang gamitin. Pwede silang maging starting point lagi ng optimal solution. Kaya siya yung step 1 eh. Kailangan kasi natin ng parang foundation or step or parang pagsisimulan ng ating optimal solution. So, katulad ng sinabi ko, yung northwest corner rule, least cost method at BAM, so pare-pareho sila in a sense na yung way ng pag-solve nung sa transportation table, pareho lang. But, saan sila nag-iiba? Dun sa pagpili ng cell na lalagyan mo ng amount. So, pag northwest corner rule, di ba, nilalagyan natin dun yung depende sa location ng cell. So, dahil nakadepende siya sa location ng cell, so, ang kino-consider mo lang dun is, of course, yung pinaka-north and pinaka-west na cell, and then yun yung uunahin mo. Sa least cost method naman, ang una mong ginagawa is yung least cost. So, yun muna yung priority mo or yung inuuna mo to determine kung ano yung amount. At dun sa BAM, so, sa BAM, meron tayong mga steps, diba? So, yung steps natin, kailangan muna nating ma-identify yung two lowest point or two lowest cost per row or per column, and then get the difference noon. So, after mag-get yung difference, hanapin yung pinakamataas na difference. And then, from there, hanapin ulit yung lowest cost kung ano yung highest difference ng column or row. So, kung nahihirapan kayo or nalilito kayo, balikan nyo na lang yung video for BAM. So, this one, ang starting position nito is BAM. Katulad nung sinabi ko last time, kahit ano dyan pwede. Pero, ano yung pinakamagandang pag-startan? Of course, yung BAM. Kasi yung BAM, sa sobrang hirap niya, hindi naman super hirap talaga, pero dahil mahirap siya makuha for the initial feasible solution. So, ito yung pinakamalapit normally dun sa optimal solution. Yung northwest corner, ang dali lang yan kasi kino-consider mo lang talaga dyan position ng cell eh. Kahit hindi ka nga tumingin dun sa cost, makakasagot ka ng initial feasible solution using the northwest corner rule. Pero ang problema dito, matagal bago makarating sa optimal solution. Kasi nga, hindi naman kinonsider, hindi naman parang nag-effort para mahanap yung least cost talaga, kundi nag-base lang talaga siya doon sa position. Yung least cost, nag-effort siya kasi parang hinahanap niya yung least cost sa unang criteria. But, ang nangyari dito sa least cost, syempre, hindi pa rin ganun ka sure na optimal solution agad yun. So, sa BAM, hindi niya lang hinanap yung least cost. Ang dami niyang ginawang parang processes before makarating doon sa least cost or sa unang cell na pipilian niya. So, normally, yung BAM, may times na siya na yung optimal solution. So, yun yung aalamin natin. So, paano ba makita talaga yung optimal solution. So, sa BAM muna tayo magsa-start kasi syempre, di ba, sinasabi ko nga last time na BAM ang pinakamalapit sa optimal solution. So, check natin kung siya ba talaga yung pinakamalapit. So, kaya from BAM muna tayo and then least cost naman and then yung northwest corner rule. So, para mas ma-appreciate nyo na pag mahirap sa una, mas madali siya actually makarating sa optimal solution. So, actually, may dalawang method yun, yung stepping stone at saka yung MODI. So, MODI yung gagamitin natin. Okay, kasi mas madali siyang kuhanin. So, sa MODI, magsa-start tayo dito. So, mag-identify tayo ng U1, U2. So, per row, ang ipapangalan nyo na lang is U. Tapos, sa column, papangalan natin is V. So, ibig sabihin itong U2 nasa row 2, U3 nasa row 3. V1, column 1. Column 2 natin is V2. Column 3 natin is V3. And column 4 natin is V4. So, paano siya mag-start? So, lagi kang mag-start sa U1 ay equal to 0. Ito, default to. Kasi normally, kapag nag-start ng MODI, ito nakakalimutan to ng student. So, huwag nyo na lang kalimutan. Okay, ang U1 ay laging 0. So, next natin, hahanapin natin yung may mga numbers or may mga allocation. So, yung may mga allocation nating cell, ito. So, yung 30, tapos yung 70, 5,
6, 85, at saka 50. So, anong gagawin natin? So, dapat, pag pinag-plus natin yung U at V, dapat lalabas yung C. So, ano yung formula na gagamitin natin with the numbers U plus V? Dapat ay C. Yung C yung nasa loob yung cost. So, game. 30 yung una. So, dahil may 0 tayo dito, masasolve natin yung sa V. Ano yung kailangan kong i-plus sa 0 para maging 12? So, ang sagot natin dyan ay 12. So, again, check ulit. U plus V is equal to C. So, 0 plus 12 is equal to 12. Okay, next. Yung X, syempre hindi. Kasi nga, di ba, unahin natin yung may mga allocation. Okay, may allocation lang. Huwag nyo susolve yung X. Later yan. So, sa 70, so meron ding 0 yung U, so masasolve natin yung V. So, ano yung i-add natin sa 0 para maging 9 yung sagot? So, lalagyan natin dito 9. So, check ulit. 9 plus 0 is equal to 9. Tapos dito, ganun din sa 11. So, anong i-add ko sa 0 para makuha ko yung 11 na C? So, V ay 11. Okay? So, next natin, masasolve ba natin yung U2? So, pwede. Bakit? Kasi meron kang value ng V. So, yung V na 11, anong idadagdag ko sa 11 para maging 15? So, solve natin ay 4. Okay? Tapos, hanap ulit tayo na may number. So, number ulit dito sa 60. So, dahil may U na tayo, so, pwede na tayo makakuha ng V. So, anong idadagdag ko sa 4 para maging 7? So, sagot natin dito ay 3. Okay? Tapos, next natin sa 8 dito. So, okay na to. Yung 50 naman, so, anong idadagdag natin sa 8? Sa 12 para maging 8. So, syempre, minus 4. Kasi bakit? Kasi negative 4 siya. So, 12 plus negative 4, ang sagot ay 8. So, anong kailangan nyong gawin dito? Review nyo. Kasi minsan nagkakaroon kayo ng or na-overlook nyo to eh. Dahil sa sobrang simple ng addition at subtraction or addition ng U plus V is equal to C. So, anong nangyayari ay na-overlook nyo to. Minsan nagkakamali kayo sa pag-mental na add. So, or pag-mental na subtract or kung paano nyo sinolve tong U plus V is equal to C. So, kaya dapat i-review nyo. So, ulit, lahat ng may number, check. So, dapat mag-follow sa U plus V is equal to C. So, U. So, 0 plus 12 is equal to 12. So, check. Tapos, next, sa 70. 0 plus 9 is equal to 9. So, check. Then, sa number 5. 0 plus 11 is equal to 11. So, check. Then, next natin ay 4 plus 3 is equal to 7. So, check. Then, 4 plus 11 is equal to 15. Tapos, check din to. At yung last natin is 12 plus negative 4 is equal to 8. Okay? So, may values na tayo for the U at V. So, next natin, itong mga nakikita nyo. So, hindi ko nilagyan ng check, diba? Yung sa X. So, sa X, ano naman formula? So, yung X na formula natin, C minus U minus V. Yun yung ilalagay nyo sa ibabaw ng X. Okay? So, yun dito. Okay, so game. 18 minus 0 minus 3. So, ang sagot ay positive 15. Lalagyan nyo pala ng positive or negative. Okay? Wag lang 15 kasi minsan baka magkaroon kayo ng problem dun sa 15. Baka sobrang liit ng negative nyo sa ibang numbers. So, baka malito kayo. Okay, so lagyan nyo lang ng positive. So, positive 15. Ulit yun ha. So, 18 minus 0, yung katapat na U, minus 3, yung katapat naman na V. So, sagot ay positive 15. So, hanap ulit kayo ng X. 19 minus 4 minus 12. So, ang sagot naman dito, positive 3. Tapos, 30 minus 4 minus 9. So, sagot naman natin dito ay positive 17. Okay? So, next natin is 10 minus negative 4. So, parang 10 plus 4 minus 3. So, ang sagot ay positive 11. At 14 minus negative 4. So, parang 14 plus 4 is 18 minus 9 is equal to positive 9. At 16 minus negative 4, which is 16 plus 4. So, 20 minus 11 is equal to positive 9. So, dahil yung nasa excess natin, yung sa tapat or sa taas ng excess natin ay puro positive, so, yan na yung optimal solution.
Okay? So, ma'am, paano pag may 0? Like 0 yung sagot. Ibig sabihin, optimal solution siya. Isa siya sa optimal solution. Pero, sinasabi lang pag may 0, may iba pang combination. Pero yung Z nyo, pareho lang. Kung ano yung masosolve nyo dun sa naunang pagsosolve ng Z dito. Eh, ma'am, paano pag may negative? So, pag may negative, yun, magsosolve ka ulit. So, tuturo na lang natin siya sa next video. So, dito, kaya sinasabi ko sa inyo na although mahirap yung VAM sa unang part or dun sa initial feasible solution, but normally, siya na yung optimal solution. Except sa ibang portion lang. Hindi naman lagi. Okay? So, kaya, eto, normally, VAM, pinakamaganda talagang method para makarating ka sa optimal solution. Kasi, pagka-solve mo ng VAM, i-verify mo lang through MODI kung siya na ba yung optimal solution. Again, ang rule natin, pag lahat ng nasa taas ng excess ay positive, so, ibig sabihin, yun na yung ating optimal solution. Pagka may 0 yung sa excess, okay, sa taas, so, ibig sabihin, yung Z, yun na yung optimal solution, but yung mga allocation sa mga excess, meron pang another optimal solution. Okay? Pero, dahil kahit another optimal solution siya, yung Z niya pa rin, same din. Okay? Ma'am, paano pag naman yung mga excess natin ay negative? So, ibig sabihin, not optimal solution. So, ano ibig ba sabihin ng negative? Kapag naglagay ako ng, for example, pag may nakita ko negative, pag naglagay ako dun sa cell na yon, mababawasan pa ng ganong amount yung buong Z ko. So, dito kasi puro positive. So, pag naglagay ako dito ng amount na 30, so, ang tendency, basta madadagdagan pa yung Z ko. Okay? So, yun yung i-discuss natin. Paano pag may negative dun sa excess. Okay? So, ulitin nyo na lang tong video na to kung nalilito kayo para dun sa optimal solution natin na MODI. So, solve ulit natin yung Z kasi kailangan natin for the optimal solution. So, Z is equal to 12 times 30 plus 9 times 70 plus 5 times 11 plus 60 times 7 plus 85 times 15 plus 50 times 8. Okay, so wag nang mag-worry kung bali-baligtad yung pagkakalagay ko. So, multiplicative property naman. So, kapag kahit magkabaligtad yung any minumultiply mo, so you will arrive at the same answer. Okay, so, solve natin dito sa OneNote. So, 12 times 30 plus 9 times 70 plus 5 times 11 plus 60 times 7 plus 85 times 15 plus 50 times 8. Okay, so sagot natin ay 3,140. So, ibig sabihin, yan yung ating optimal solution na binigay ng VAM. So, yung next natin na i-consider, check naman natin, paano pag nag-start naman tayo, ma'am, doon sa least cost method. So, same problem tayo, i-check lang natin. So, yun yung starting position natin. So, in the end, mag-arrive pa rin kayo ng answer ng 3,140. Okay? Pero, kunwari, ginamit muna natin yung least cost later. So, gaano katagal bago makarating sa optimal solution. Okay? So, discuss ko na lang yung other methods other starting position sa next video. Pero again ha, MODI pa rin tayo. Iba lang tayo, ibang starting position lang natin. Ibang IFS ang ginamit. Okay? Good day and good luck.